Again, welcome kayo dito sa ating pag-uusapan ngayong araw dito sa ating Facebook profile. Welcome po kayong lahat mga kaibigan. Napanood ba ninyo mga kaibigan ang rally ni PBBM doon sa Negros Oriental or Negros Occidental, na masasabi natin na tinatawag nila na baluarte ng mga Marcos. Subalit, habang pinapakilala ang presidente ng gobernador ng Dumaguete, mga kaibigan, kung sabihin ng kanilang gobernador na palakpak o isigaw nila ang pangalang BBM, tahimik po mga kaibigan. Wala, hindi kumilos sa mga tao, hindi man lang sumigaw, hindi man lang nagpalakpak. Sabi niya, isigaw natin BBM, BBM, pero hindi po nag-respond sa mga tao. Tahimik na tahimik po ang mga tao. Sabi niya, matay, mingaw man. So, ibig sabihin, napakalungkot daw. Walang nag-respond sa kanya na mga tao nung isigaw ng gobernador na magsigawan tayo, isigaw natin ang pangalang BBM. Wala po mga kaibigan. So, ganito ba ang matatawag mong baluarte o kampante sila na yaman na dyan si BBM kasi ibubuto naman natin yan, pero hindi natin nararamdaman Alam mo, nung panahon lang siya ay nangangampanya bilang presidente noong 2022 mga kaibigan, damang-dama mo ang warm, ang init ng mga tao sa pagsalubong kay Marcos, kay BBM. Halos di magkamayaw ang mga tao upang siya ay salubungin, kamayan. Kasi nga nababaluktot na nga ang kamay ni BBM dahil sa kamusta. Pero ngayon, kahit pa magsigaw-sigaw siya, magkaway-kaway siya, hindi siya pansin, hindi siya alintana ng mga taong bayan. Bakit kaya? Bakit kaya ganito ang mga reaksyon ng mga tao sa kanya? Hindi naman natin alam, hindi ba natin alam na ang kanyang gobyerno ngayon, ang kanyang pamamahala ay napaka malaking issue di umano. Ang malakas na korupsyon di umano ay paggawa ng mga pamimigay ng mga gantimpala sa mga taong sumusuporta sa kanila. Ginagastos, winawaldas ang apple ni Juan upang magkaroon lang sila ng kakampi. Gano'n na ba ngayon mga kababayan, mga kaibigan? Binibili na ba talaga ngayon ang mga kakampi? Binibili na ba natin ngayon ang mga kaibigan? Kayo ba mga kaibigan? Binibili ba kayo para maging kaibigan? Yan ang malungkot sa ating buhay. Tayo ngayon ay binabayaran na lang para maging kakampi. Napakababa na po ng ating moral, no? Napakababa na po ng moral natin. Tulad ng mga kongresista na kaagad-agad pumirma sa impeachment article na i-file nila sa
o i-endorse nila sa Senado. At mga kaibigan, alam niyo ba na di umano may 150 million na mga apple na ibinigay sa mga kongresista upang sila ay pumirma lamang, umabor lamang sa impeachment ni VP Sara Duterte. Pero ang tanong mga kaibigan, kanino bang pera ang pinagagamit ng mga to? Kaninong pera? Pera po natin, pera po ng taong bayan yan. Pera po natin lahat na ginagamit lamang nila mga kababayan. Pera po natin yun mga kababayan, ang pinamimigay ng mga tao dyan sa Kongreso. Pera po ng taong bayan na pinamumudmud nila sa mga pumirma sa impeachment ni PC President Sara Duterte. Awan ko ba mga kababayan, ganito na ba talaga ang ating sitwasyon? Ganito na ba talaga ang kalagayan ng ating bansa? Ganito na ba talaga ang kalakaran natin na ang pera ng bayan ay ginagamit para lamang makakuha ng simpatya sa kanilang mga hangarin? Napakahirap unawain, napakahirap intindihin, napakahirap sabihin bakit gano'n nangyari. Mga kababayan, sana darating ang araw na tayo ay magkaisa, ipaglaban ang karapatan natin dahil pinuto natin ng isang tao sa pagka-vice presidente, tapos tatanggalin lang ng mga tao, ng mga taga-kongreso na binibigyan ng 150 million reasons. Mga kababayan, maraming salamat po sa inyo. Wala po ako sa mood ngayon dahil nasasaktan po ako sa mga nangyayari. Kaya sana pagdasal po natin ang ating mahal na Vice President na mapagtagumpayan niya ang kanyang ang hinanakit, ang galit ng mga naiinggit sa kanya. Ito po si Jerry Casinillo nagsasabing mabuhay po tayong lahat. Patuloy po tayong magkikipag-isa, magkikipaglaban. Araw po ngayon po ay Pebrero 22 at magkakaroon po ng rally sa Cebu. Abangan po natin yan mga kababayan. Panoorin po natin ang rally na gagawin dyan sa Cebu City ngayong araw na to. Maraming salamat po. Thank you. Bye-bye.